Sigurado ka ba na ang kinakain mo ngayon ay karne ng baboy o baka? Bakit tila ang lansa ng amoy nito ay sumusuot hanggang sa iyong utak? Sa bayan ng Roxas, may isang matandang paniniwala. Kapag ang ulam ay hindi pinigaan ng kalamansi, hindi mo makikita ang mga uod na nagsisimulang gumapang sa iyong dila. Huwag kang titingin sa salamin. Pagkatapos mong lumunok, baka hindi mo na makilala ang sarili mo. Ako nga pala si Ka Misteryo TV. Kung gusto mong malaman ang mga sekretong pilit ibinabaon sa limot, pindutin mo na ang subscribe button at sumama sa ating paglalakbay sa mundo ng kababalaghan. Ang kwento ng yanggaw sa pagkain ay magsisimula na. Huminto ang lumang bus sa tapat ng arko ng Roxas City. Ramdam ni Isabel ang malagkit na hangin na tila humahalik sa kanyang balat, isang pagbati mula sa bayang matagal na niyang iniwan. Bitbit ang isang kupas na maleta. Humakbang siya pababa habang ang tunog ng kuliglig sa paligid ay tila nagbabala. Walang gaanong tao sa kalsada, kahit hindi pa naman kalaliman ng gabi. Ang mga poste ng ilaw ay aandap-andap, nagbibigay ng mahahabang anino sa semento. Naglakad si Isabel patungo sa kanilang ancestral house. Bawat hakbang niya ay sinasaliwan ng kalabog ng kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, naroon pa rin ang huling bilin ng kanyang pinsan sa telepono na kailangan na niyang umuwi dahil hindi na kumakain ang kanyang ama. Ang dating masiglang si Tatay Asyong ay unti-unti na raw natutuyo ang katawan. Huminto si Isabel sa harap ng isang malaking gate na gawa sa bakal at kahoy. Ang bakuran ay puno ng mga puno ng kalamansi na hitik sa bunga, ngunit ang mga dahon nito ay tila lantutay at maitim. Kakaiba ang katahimikan sa loob ng bakuran, isang katahimikang mabigat sa pandinig. Kumatok siya sa pinto. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ito ng dahan-dahan, lumilikha ng isang matinis na tunog. Tumambad sa kanya si Linda, ang katulong na halos hindi tumanda sa paningin ni Isabel. Ngunit may kakaiba sa mga mata nito, hindi ito kumukurap habang nakatitig sa kanya. "Tuloy ka, Isabel," wika ni Linda sa isang boses na walang emosyon. "Kanina pa kayo hinihintay ng iyong tatay sa itaas." Pumasok si Isabel at agad siyang sinalubong ng amoy ng luma at saradong silid na may kahalong malansang amoy na hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Tumingala siya sa hagdanan at nakita ang isang anino na nakatayo sa tuktok na kamasid sa bawat galaw niya. Alam ni Isabel na nagsimula na ang kanyang pagbabalik sa lupain, kung saan ang bawat hapunan ay may kaakibat na lihim. Lumakad si Isabel patungo sa kusina habang ang tunog ng kanyang mga tsinelas ay umaalingaw-ngaw sa kahoy na sahig. Habang papalapit siya, lalong tumitindi ang malansang amoy na tila nabubulok na karne na hinaluan ng sariwang dugo. Pumasok siya sa silid at nakita si Linda na nakatayo sa harap ng lababo. Tila may hinuhugasang mabilis. "Ano ang niluluto mo, Linda?" tanong ni Isabel habang pilit na tinatakpan ang kanyang ilong. Ang boses niya ay nanginginig dahil sa bigat ng atmosfera sa loob ng maliit na espasyo. Humarap si Linda nang dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay ay basa at may bakas ng maitim na likido. "Wala akong niluluto, Isabel. Sadyang ganyan lang ang amoy ng lumang bahay kapag matagal na walang nakatira sa kusina." Sagot ng katulong nang hindi kumukurap ang mga mata. Tumingin si Isabel sa ibabaw ng mesa. May nakatakip na telang puti sa isang malaking mangkok. Dahan-dahan niyang iniangat ang dulo nito, ngunit agad siyang pinigilan ni Linda sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Ang kamay ni Linda ay kasing lamig ng yelo, isang lamig na bumaon hanggang sa buto ni Isabel. "Huwag muna, Isabel. Para sa hapunan iyan," wika ni Linda habang unti-unting hinihila ang mangkok palayo sa kanya. Napansin ni Isabel na may mga langaw na nagsisimulang mag-umpukan sa paligid ng basahan. Ngunit ang mga ito ay hindi lumilipad, tila sumisip-sip lang sa kung anong dumi na naroon. Umakyat si Isabel sa itaas upang tingnan ang kanyang ama. Ngunit ang amoy ay tila sumusunod sa kanya.
Kahit sa pasilyo, ang bawat hininga niya ay may lasang kalawang. Nang makarating siya sa tapat ng pinto ng silid ni Tatay Asiyong, narinig niya ang isang mahinang kalos. Tila may scratching sound na nanggagaling sa loob. Parang isang aso na gustong kumawala sa pagkakakulong. Binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan at nakita ang kanyang ama na nakaupo sa dilim, nakatalikod sa kanya at nakaharap sa bintana. "Itay, narito na po ako," bulong ni Isabel. Hindi sumagot si Asiyong, ngunit ang balikat nito ay nanginginig at narinig ni Isabel ang isang mahinang paglunok na tila may pilit na nilulunon na malaking bara sa lalamunan. Kinabukasan, lumabas si Isabel upang lumanghap ng sariwang hangin at pilit na iwaksi ang bigat ng kanyang nararamdaman sa loob ng bahay. Habang naglalakad sa kalsada ng Roxas City, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. "Isabel, ikaw na ba iyan?" Ang boses ay matinis, ngunit may bakas ng kaba. Lumingon si Isabel at nakita si Jack Becky na nakasuot ng makulay na damit na tila hindi nababagay sa madilim na aura ng bayan. Lumapit ito sa kanya at agad siyang hinawakan sa magkabilang balikat. "Diyos ko, Isabel, bakit ka pa bumalik dito?" Bulong ni Jack habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid, tila may kinatatakutang nakamasid. "Bumisita lang ako kay Itay, Jack. Ano ba ang nangyayari dito?" tanong ni Isabel habang pinagmamasdan ang pawis na namumuo sa noo ng kanyang kaibigan. Ang masayahing Jack na kilala niya ay tila napalitan ng isang taong laging nakatingin sa likuran. "Makinig ka sa akin, Isabel. Hindi na ito ang Roxas na kinalakihan mo." Wika ni Jack habang hinihila siya sa isang mas tago na sulok sa ilalim ng puno ng mangga. "Huwag kang basta-basta kakain sa inyo, lalo na kung si Linda ang naghain. At tandaan mo ito, huwag kang maglalakad ng mag-isa kapag malapit na ang orasyon." "Bakit, Jack? Anong meron kay Linda?" pagtataka ni Isabel. Ngunit bago pa makasagot ang kaibigan, isang itim na sasakyan ng pulis ang dumaan ng mabagal sa tapat nila. Nakita ni Isabel ang seryosong mukha ng pulis na nakatingin sa kanila, tila binabantayan ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig. "Basta, Isabel, laging magbaon ng kalamansi sa bulsa." Huling hirit ni Jack bago ito mabilis na naglakad palayo, hindi na lumingon pa. Naiwan si Isabel na nakatayo sa gitna ng kalsada habang ang init ng araw ay tila hindi sapat upang alisin ang kilabot na gumagapang sa kanyang batok. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga kapitbahay na nakasilip sa likod ng kanilang mga bintanang kapis. Lahat sila ay tahimik. Lahat sila ay tila may hinihintay na magkamali siya. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya si Linda na nakatayo sa gate. Hawak ang isang basket ng mga kalamansi na tila kanina pa siya inaabangan. Pagpasok ni Isabel sa kusina, nakahanda na ang hapagkainan. Ang liwanag mula sa bumbilya ay madilaw at kumukutitap, nagbibigay ng nakakapangilabot na anyo sa mga anino sa dingding. Nakaupo na si Tatay Asiyong sa kabisera. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa, tila mga tuyong sanga ng kahoy na may matutulis na kuko. "Narito na ang paborito mo, Isabel," wika ni Linda habang inilalapag ang isang mangkok ng nilagang karne. Ang sabaw nito ay malapot at may kulay na tila kalawang. Napansin ni Isabel ang kakaibang itim na ugat na nakapulupot sa bawat hiwa ng karne. Mga ugat na tila kumikirot pa kahit luto na. "Kain na tayo, anak." Ang boses ni Tatay Asiyong ay malalim at paos, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi siya tumitingin kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mangkok ng ulam. Ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang huni na tila sumisipsip ng hangin. Kumuha si Isabel ng sandok, ngunit bago pa man ito dumampi sa kanyang pinggan, naramdaman niya ang matalim na titig ni Tatay Asiyong. Ang matanda ay biglang tumigil sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kamay ni Isabel. Ang katahimikan sa loob ng silid
ay naging bingi. Tanging ang tunog ng tulo ng gripo ang naririnig. Sabel, ang kalamansi. Paalala ni Tatay Asyong, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at takot. Itinuro niya ang isang maliit na platito na may lamang hiwa-hiwang kalamansi sa tabi ng pinggan ni Sabel. Huwag kang susubo nang hindi mo iyan ginagamit. Dito sa ating bayan, ang asim ang nagpapakita ng katotohanan. Nanginginig ang kamay ni Sabel habang dinampot ang isang piraso ng kalamansi. Piniga niya ito sa ibabaw ng karne. Sa isang saglit, ang sabaw na nadampian ng katas ay biglang kumulo at umusok ng kulay ube. Ang karne ay tila gumalaw, lumiit at naglabas ng isang mabahong likido na amoy na bubulok na basura. Napabitaw si Sabel sa sandok. Tumingin siya kay Linda na nakatayo sa dilim ng pintuan. Ang katulong ay nakangisi ng bahagya, isang ngisi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Tatay Asyong naman ay dahan-dahang kumuha ng sariling kalamansi at piniit ito ng madiin hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magbago ng kulay, binitawan ni Sabel ang kanyang kutsara nang marinig ang mahinang pagsitsit ng karne sa pinggan. Ang usok na lumabas mula sa ulam ay may dalang amoy na tila nasusunog na buhok at luma na imburnal. Tumingin siya sa kanyang ama, naghahanap ng paliwanag sa kakatuwang reaksyong iyon ng pagkain sa harap ng asim ng kalamansi. Makinig kang mabuti, Sabel, wika ni Tatay Asyong habang dahan-dahang ibinababa ang piga ng kalamansi sa kanyang sariling pinggan. Ang boses ng matanda ay tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Sa mundong ito, hindi lahat ng inihahain ay tunay na pagkain. May mga bagay na dumarating sa ating hapag na ang layunin ay hindi busugin ang ating tiyan, kundi sakupin ang ating pagkatao. Ano ang ibig ninyong sabihin, Itay? Tanong ni Sabel habang ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa umuusok na karne at sa madilim na figura ni Linda sa pintuan. Ang katulong ay nanatiling estatwa, tila isang anino na naghihintay ng hudyat. Ang yanggaw ay hindi basta sakit, Sabel, pagpapatuloy ni Asyong habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Ito ay isang sumpa na nananalaytay sa laway at dugo. Kapag nakakain ka ng pagkaing nahaluan nito, nang hindi mo namamalayan, unti-unti kang magbabago. Mawawala ang iyong bait, kakapal ang iyong balat, at ang tanging gutom na mararamdaman mo ay ang gutom sa sariwang laman. Itinuro ng matanda ang mga hiwa ng kalamansi sa gitna ng mesa. Ang asim ang tanging bagay na hindi kayang tiisin ng sumpa. Ito ang naglalantad sa tunay na anyo ng inihanda sa iyo. Kung ang ulam ay umusok o nagbago ng kulay, huwag mo itong itatangkaang tikman dahil iyon ay lason sa kaluluwa. Napansin ni Sabel na ang mga mata ni Tatay Asyong ay tila lumulubog sa kanyang bungo habang nagsasalita. Ang balat sa paligid ng kanyang leeg ay may mga batik-batik na itim katulad ng mga ugat na nakita niya sa karne kanina. Ramdam ni Sabel ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang bahay na ito na dati ay puno ng tawanan ay tila naging isang malaking bitag. Tandaan mo ito, anak, bulong ni Asyong habang inilalapit ang kanyang mukha sa liwanag ng bumbilya. Huwag kang magtitiwala sa kahit na kanino, kahit sa mga taong matagal mo nang kakilala. Sa bayang ito, ang pinakamasarap na ulam ang madalas na may dalang pinakamaitim na sumpa. Napatitig si Sabel sa kanyang pinggan habang ang karne ay unti-unting naninigas at nagiging kulay abo. Ang amoy na lumalabas dito ay hindi na matiis ng kanyang sikmura, kaya dahan-dahan niyang itinulak ang plato palayo sa kanya. Tumingin siya kay Linda na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikilos mula sa madilim na sulok ng kusina. Bakit ninyo ako papakainin ng ganito, Linda? Tanong ni Sabel sa isang boses na puno ng takot at galit. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa.
Walang sumagot ang katulong. Tanging ang tunog ng hangin sa labas na humahampas sa mga dahon ng kalamansi ang naririnig. Tumayo si Tatay Asyong nang biglaan. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan ay tila isang malakas na kulog sa loob ng tahimik na bahay. Huwag mo siyang sisisihin, Sabel, bulong ng matanda habang dahan-dahang naglalakad patungo sa bintana. Ang mga mata niya ay nakatitig sa dilim ng gabi. Tila may hinahanap na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Pumunta ka na sa iyong silid, Sabel, at ilak mo ang pinto. Utos ni Asyong nang hindi lumilingon. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo sa pasilyo. Ang gabi ay hindi para sa mga tulad mong bago pa lang sa bayang ito. May mga naglalakad sa labas na hindi na tao ang anyo at ang amoy ng iyong sariwang dugo ay tila isang paanyaya sa kanila. Dali-daling tumakbo si Sabel paakyat sa kanyang silid. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila gumagaralgal sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang inilock ang pinto at itinulak ang isang lumang aparador upang iharang dito. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Sabel ang isang mahinang kalos sa labas ng kanyang bintana. Parang may mahahabang kuko na dahan-dahang kumakamot sa dingding ng bahay. Sumunod ay isang mahabang buntong hininga na tila nanggagaling sa isang malaking hayop. Napapikit si Sabel at hinawakan ng isang piraso ng kalamansi na nakuha niya sa hapag, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng katiting na pag-asa sa gabing iyon. Nagising si Sabel sa tunog ng malalakas na katok sa gate ng kanilang bakuran. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga siwang ng bintanang kapis, ngunit hindi nito kayang alisin ang lamig na nananatili sa loob ng kwarto. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Sabel ang isang grupo ng mga kalalakihan na may dalang mga itak at sulo na patay na, kasama ang ilang barangay tanod. Nawawala ang anak ni Lando. Sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Ang tinig nito ay puno ng desperasyon at pait. Si Lando, ang magsasaka na kilala sa pagiging tahimik, ay nakaluhod sa tapat ng gate ni na Tatay Asyong. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Kagabi lang ay katabi ko siyang natutulog. Pagmulat ko ay wala na siya. Bukas ang bintana at may mga bakas ng dugo sa sahig. Dahan-dahang lumabas si Sabel sa balkonahe at nakita niya ang barangay captain na seryosong nakikipag-usap kay pulis. Ang opisyal na nakita niya kahapon. Ang mukha ng kapitan ay tila isang maskarang walang emosyon, habang ang pulis ay panay ang tingin sa paligid ng bahay ni Sabel. Parang may hinahanap sila o baka may alam silang hindi sinasabi sa mga tao. Lumabas si Linda mula sa kusina. Bitbit ang isang talyasi ng maruming tubig at itinigis ito sa lupa sa harap ng mga tao. Ang lahat ay natahimik at napatingin sa kanya. Ang tubig na itinapon niya ay may kakaibang kulay. Tila may halong itim na buhangin na gumagapang sa lupa. Walang imik si Linda. Tinalikuran niya ang mga tao at bumalik sa loob ng bahay na tila walang nangyayaring kaguluhan. Sabel, pumasok ka rito. Ang tinig ni Tatay Asyong ay nanggaling sa likuran niya. Nakatayo ang matanda sa dilim ng sala. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa kahapon. Huwag kang makisali sa usapan nila. Ang batang nawawala ay hindi na matatagpuan ng mga taong puro itak lang ang dala. May mga bagay na kapag nakuha na ng kadiliman, hindi na kailanman ibinabalik ng buo. Naramdaman ni Sabel ang paninindig ng balahibo nang makita ang isang piraso ng tela na kulay asul na nakasabit sa isa sa mga puno ng kalamansi sa kanilang bakuran. Iyon ang kulay ng damit na sinasabing suot ng anak ni Lando. Ngunit bago pa siya makakilos para ituro ito, mabilis na lumapit ang isang barangay tanod at pinulot ang tela. Sabay tago nito sa kanyang bulsa habang tumitingin ng matalim kay Sabel. Pumasok sa loob ng bakuran si pulis, kasunod ang dalawang barangay tanod.
Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat sulok ng lupa. Huminto siya sa tapat ni Isabel at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila naghahanap ng anumang bakas ng kasalanan. May napansin ka bang kakaiba kagabi? Isabel, tanong ng pulis habang inaayos ang kanyang sinturon. Ang boses niya ay malalim at walang halong biro. Alam ng lahat na ang pamilya ni Tatay Asyong ay may malalim na ugat sa bayang ito at ang bawat salita ni Isabel ay may timbang sa kanyang pandinig. Wala po, maliban sa tunog ng hangin at ilang kalos sa bubungan, sagot ni Isabel habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Napansin niya na ang isa sa mga barangay tanod ay panay ang sulyap sa itaas ng kanilang bahay, partikular na sa bintana ni Tatay Asyong na nananatiling sarado. Naglakad ang pulis patungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang mga puno ng kalamansi. Nakita niya ang mga bakas ng paa sa putikan, ngunit ang mga ito ay hindi hitsura ng paa ng tao. Ang mga bakas ay mahahaba, may matutulis na dulo at tila nanggagaling sa isang nilalang na mabigat ang timbang ngunit mabilis kumilos. Huwag na kayong mag-abala rito, Chief, wika ng barangay captain na biglang sumulpot sa likuran nila. Ang mga bakas na iyan ay mula sa mga ligaw na hayop na bumababa mula sa bundok dahil sa ulan. Mas mabuting ituon natin ang atensyon sa ilog. Doon madalas napupunta ang mga nawawalay. Napansin ni Isabel ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ng pulis at ng kapitan. Mayroong hindi sinasabi ang mga otoridad. May mga lugar sa Roxas City na tila bawal puntahan ng mga investigador. Mga lupain na pag-aari ng mga matatandang pamilya na hindi sakop ng batas ng tao. Umalis ang mga pulis nang hindi man lang tinatanong si Tatay Asyong. Naiwan si Isabel na nakatayo sa ilalim ng puno ng kalamansi at doon niya nakita ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng mga tuyong dahon. Isang maliit na tsinelas na pambata, punit-punit at may bahid ng malapot at itim na likido na amoy yanggaw. Dahil sa pagod at takot, nakatulog si Isabel sa isang lumang upuan sa sala. Ngunit ang kanyang pahinga ay hindi naging payapa. Sa kanyang panaginip, natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalakad sa gitna ng isang masukal na kagubatan ng mga puno ng kalamansi. Ang bawat bunga ay hindi kulay berde, kundi kulay itim na parang mga mata ng tao na nakamasid sa kanya. Naramdaman ni Isabel ang isang matinding pangangati sa kanyang mga kamay. Nang tingnan niya ang kanyang mga daliri, laking gulat niya nang makitang unti-unting nalalagas ang kanyang mga kuko. Mula sa ilalim ng kanyang balat, may sumusulpot na matatalas at itim na kuko na tila sa isang malaking ibon o hayop. Ang kanyang balat ay nag-uumpisang maging magaspang at magkaroon ng mga itim na batik na katulad ng kay Tatay Asyong. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tanging isang mahinang huni ng hayop ang narinig niya. Sa harap niya, lumitaw ang anak ni Lando. Ang bata ay nakatayo sa dilim, ang mga mata ay puti lahat at walang balintataw. Itinuro ng bata ang kanyang sariling leeg na may mga marka ng kagat. Huli na ang lahat, Isabel. Bulong ng bata sa isang boses na tila hangin na dumadaan sa mga tuyong dahon. Nakapasok na ang amoy sa iyong ilong. Nakapasok na ang asim sa iyong dugo. Nagising si Isabel na pawis at mabilis ang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang suot na damit. Agad niyang tiningnan ang kanyang mga kuko at nakahinga ng maluwag nang makitang normal pa rin ang mga ito. Ngunit nang tignan niya ang sahig, nakita niya ang mga nalagas na balat na tila galing sa isang hayop malapit sa kanyang paanan. Sa dilim ng sala, narinig niya ang mahinang pagtawa ni Linda mula sa kusina. Isang tawa na puno ng panunudyo. Tila alam nito ang bawat detalye ng kanyang masamang panaginip. Dinampot ni Isabel ang isang buong kalamansi sa mesa at hinawakan ito ng madiin hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa balat nito.
Umaasang ang asim nito ang maglalayo sa kanya sa katotohanang unti-unti na siyang kinakain ng dilim. Nanatiling gising si Isabel habang ang buong bahay ay nilalamon ng katahimikan ng hating gabi. Hindi mawala sa kanyang isipan ang mga nalagas na balat sa sahig, kaya naman nagpasya siyang magmanman. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at sumilip sa pasilyo na patungo sa kusina. Doon, nakita niya si Linda na nakatayo sa tapat ng bukas na pinto sa likuran. Tila may hinihintay sa dilim. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Linda at napansin ni Isabel na ang mga mata ng katulong ay tila nagliliyab sa gitna ng kadiliman. May bitbit itong isang malaking supot na gawa sa plastik at mula rito ay tumutulo ang malapot at madilim na dugo. Amoy na amoy ni Isabel ang lansa na humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Isang amoy na nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Inilabas ni Linda mula sa supot ang isang malaking piraso ng hilaw na karne. Hindi ito mukhang karne ng baka o baboy. Ang hugis nito ay kakatwa at may mga bahagi na tila maliliit na daliri. Mabilis na isinubo ni Linda ang isang piraso at narinig ni Isabel ang malakas na pagtunog ng mga buto na dinudurog ng mga ngipin ng katulong. Walang kaimot-imot ang mukha ni Linda habang nilalunon ang hilaw na laman ng walang nguyain ng maayos. Habang nakamasid, aksidenteng nasagi ni Isabel ang isang lumang plorera sa gilid ng dingding. Lumikha ito ng mahinang tunog, ngunit sapat na upang huminto si Linda sa kanyang ginagawa. Dahan-dahang lumingon ang katulong sa direksyon ni Isabel. Ang kanyang bibig ay puno ng sariwang dugo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahanap ang pinagmulan ng ingay sa dilim ng pasilyo. Mabilis na nagtago si Isabel sa likod ng malaking haligi, pinipigilan ang kanyang paghinga. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Linda na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Bawat yapak ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang akala ni Isabel ay mahuhuli na siya, biglang narinig ang malakas na ubo ni Tatay Asyong mula sa itaas na tila isang hudyat para tumigil ang katulong. Bumalik si Linda sa kusina at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Isabel na nanginginig ang buong katawan. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi lang basta katulong si Linda sa bahay na iyon. Siya ang nagpapakain sa sumpa at ang supot ng hilaw na karne na dala niya ay posibleng nanggaling sa isang bagay na mas malagim kaysa sa kanyang iniisip. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Isabel. Naglakad siya patungo sa opisina ng barangay captain upang humingi ng linaw sa mga nangyayari. Ang init ng araw sa Roxas City ay tila walang bisa dahil ang pakiramdam ni Isabel ay nananatiling giniginaw. Pagdating niya, naabutan niya ang kapitan na abala sa pag-aayos ng mga papeles tungkol sa Aswang Festival na matagal nang ipinatigil. "Kapitan, kailangan nating mag-usap tungkol sa aming bahay." At kay Linda, diretsong pahayag ni Isabel pagkapasok sa silid. Ang kapitan ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay pagod at may malalalim na itim na bilog sa ilalim nito. Pinatigil niya ang pag-ikot ng electric fan at hinarap ang dalaga. "Isabel, ang pamilya niyo ay iginagalang dito sa amin. Ngunit may mga bagay na mas mabuting hindi na binubuklat pa." Sagot ng kapitan habang kumuha ng isang basong tubig. Uminom siya ng mahaba at tumingin sa labas ng bintana kung saan nakatayo ang mga tanod na tila mga bantay na walang kibo. "Nakita ko si Linda kagabi, Kapitan. May dala siyang hilaw na karne na hindi ordinaryo at si Tatay Asyong. Tila may itinatago kayong lahat tungkol sa kalagayan niya." Muling giit ni Isabel. Ang kanyang boses ay tumataas dahil sa halo-halong takot at frustrasyon. Huminga ng malalim ang kapitan at lumapit sa pintuan upang tiyaking walang nakikinig. "Makinig ka, ang Roxas City ay may kasaysayang pilit naming ibinabaon. Ang festival na ipinatigil namin ay hindi lang para sa turismo, kundi para itago ang katotohanan na ang Yanggaw ay totoo. Ang pamilya mo, lalo na ang iyong ama,
ang nagsilbing hangganan sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang na iyon. Ano ang kinalaman ni Tatay Asyong sa kanila? Tanong ni Isabel na tila nauubusan ng hininga. Ang kapitan ay tumingin ng diretso sa kanya, isang tingin na puno ng awa at babala. Ang iyong ama ang tanging nakakaalam kung paano patigilin ang pagkalat ng sumpa sa pamamagitan ng ritual ng asim. Ngunit dahil sa kanyang edad, humihina na ang kanyang kontrol. Si Linda ay hindi lang katulong. Siya ang bantay na itinalaga ng mga nakatataas upang tiyakin na ang sumpa ay mananatili sa loob ng inyong bakuran at hindi kakalat sa buong syudad. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang pulis na nakita ni Isabel noong nakaraang araw. May dala siyang ulat tungkol sa isa pang nawawalang hayop sa kabilang barangay. Tumingin ang pulis kay Isabel at pagkatapos ay sa kapitan. Isang tahimik na komunikasyon ang naganap sa pagitan nila. Umuwi ka na, Isabel, at huwag mo nang ituloy ang pagtatanong. Huling wika ng kapitan bago siya muling tumalikod. Nadatnaan ni Isabel ang kanyang ama na nakaupo sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga tumpok ng sariwang kalamansi. Ang liwanag ng hapon ay tila sumusuko na sa paparating na dilim at ang anino ni Tatay Asyong ay tila humahaba at lumalapad sa sahig. Pinilit ni Isabel na lumapit kahit paman. Ang bawat hininga ng matanda ay tila may kasamang tunog ng nababali na tuyong kahoy. Maupo ka, Isabel. Bulong ni Tatay Asyong habang dahan-dahang hinihiwa ang isang kalamansi gamit ang isang kalawanging kutsilyo. Hindi mo kailangang matakot sa nakikita mo, kundi sa hindi mo nakikita. Sa bayang ito, ang mga kaaway ay hindi gumagamit ng itak, kundi ng pagkain at laway. Iniabot ng matanda kay Isabel ang isang maliit na salamin. Tingnan mo ang iyong sarili, ngunit huwag sa iyong mukha, kundi sa aking mga mata, utos nito. Nang sumulyap si Isabel sa balintataw ng kanyang ama, muntik na niyang mabitawan ang salamin. Ang imahe niya sa mata ng matanda ay nakabaligtad at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa pula. Ito ang unang senyales, Isabel. Kapag ang balintataw ng kausap mo ay hindi na tumutugma sa iyong anyo, iyon ay isang yanggaw na nagbabalat kayo. Kumuha si Tatay Asyong ng isang bote ng langis na may kasamang mga ugat sa loob. Ipinahid niya ito sa mga palad ni Isabel bago pigaan ng purong katas ng kalamansi. Ramdam ni Isabel ang hapdi na tila sinusunog ang kanyang balat. Ngunit hindi siya gumalaw. Ang asim ay panlaban sa panloob na uod at ang langis ay panangga sa panlabas na haplos, paliwanag ng ama. Habang isinasagawa ang ritual, napansin ni Isabel na ang mga batik sa leeg ni Tatay Asyong ay unti-unting kumikilos, tila mga buhay na insekto sa ilalim ng balat. Pinilit ng matanda na maging kalmado kahit pa man ang kanyang boses ay nagiging garalgal na. Kapag dumating ang gabi na hindi na ako makapagsalita, hanapin mo ang bote sa ilalim ng altar. Iyon ang huling panangga mo bago ang tuluyang pagbabago. Biglang umihip ang isang malakas na hangin na nagpabukas sa mga bintana ng sala. Ang amoy ng lansa mula sa kusina ay muling pumasok, mas matapang at mas nakakasuka kaysa kanina. Narinig nila ang malakas na kalabog mula sa silong. Tila may isang malaking nilalang na nagwawala sa ilalim ng kanilang mga paa. Tumingin si Tatay Asyong sa pintuan ng kusina kung saan nakatayo si Linda. Hawak ang isang mahabang kutsilyo habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang madugong bibig. Sumapit ang gabi na may dalang kakaibang bigat. Ang buwan ay nababalot ng makapal at madidilim na ulap. Tila ayaw nitong masaksihan ang mga magaganap sa loob ng bakuran ni Tatay Asyong. Nakakulong si Isabel sa kanyang silid. Hawak ang bote ng langis at kalamansi na ibinigay ng kanyang ama. Sa gitna ng katahimikan, isang matinis at mahabang sigaw ang bumasag sa gabi. Isang sigaw na nanggagaling sa kalsada, ngunit biglang naputol. Sinundan ito ng malakas na kalabog sa itaas ng bubungan ni Isabel. Ang tunog
ay tila isang malaking sako ng bigas na itinapon mula sa langit, ngunit sinundan ito ng tunog ng mga kuko na kumakalos sa mga yero. Nakita ni Isabel ang pagyuko ng kisame sa bigat ng nilalang na nasa itaas. Ramdam niya ang bawat paghakbang nito, mabagal, mapanuri, at tila hinahanap ang kanyang kinaroroonan. Sumilip si Isabel sa maliit na puwang ng kanyang bintana. Sa ibaba, nakita niya ang mga barangay tanod na nagtatakbuhan. Ngunit sa halip na tumulong, ay tila mabilis silang nagtatago sa ilalim ng mga puno. Walang sino man ang nagtangkang itapat ang kanilang mga flashlight sa bubungan ng bahay ni Isabel. Ang takot sa kanilang mga mukha ay sapat na upang malaman ni Isabel na ang nilalang sa itaas ay hindi na bago sa kanilang paningin. Muling narinig ang kalos, ngunit sa pagkakataong ito ay sa mismong dingding na ng kanyang kwarto. Isang mahaba at itim na daliri na may matulis na kuko ang dahan-dahang sumingit sa siwang ng bintana. Ang amoy ng lansa at nabubulok na karne ay pumasok sa silid, dahilan upang mabilaukan si Isabel sa takot. Mula sa labas, isang mahina at paos na boses ang bumulong sa kanyang pangalan. "Isabel, buksan mo ang pinto." Ang boses ay tila kay Jack, ngunit may halong tunog ng hayop na humihingal. "Isabel, tulungan mo ako, malamig dito sa labas." Hindi gumalaw si Isabel. Alam niya ang babala ng kanyang ama. Kinuha niya ang kalamansi at dahan-dahang ipinatulo ang katas nito sa dulo ng kuko na nakasingit sa bintana. Isang nakapapansin na usok ang lumabas at isang nakapangingilabot na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong barangay. Ang nilalang sa bubungan ay mabilis na tumalon palayo at narinig ni Isabel ang malalakas na pagpag ng malalaking pakpak na papalayo sa kadiliman ng gabi. Kinabukasan, ang buong barangay ay nababalot ng tila ba isang makapal at malamig na usok. Hindi na nakatiis si Isabel at lumabas ng bahay upang hanapin si Lando. Natagpuan niya ang magsasaka sa gitna ng kanyang bukid, nakaupo sa lupang maputik at may hawak na punit-punit na asul na damit, ang damit ng kanyang anak. "Lando, anong nangyari?" tanong ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit nang humarap si Lando, napaatras si Isabel. Ang mga mata ng magsasaka ay wala ng buhay, tila dalawang butas na itim na lamang ang natira. Ang kanyang mga kamay ay puno ng sariwang dugo na hindi sa kanya at may mga piraso ng hilaw na laman na nakasingit sa kanyang mga kuko. "Huli na, Isabel," bulong ni Lando sa isang boses na parang tuyong dahon na kinikiskis. "Nakita ko sila. Nakita ko kung paano nila nilunok ang huling hininga ng aking anak. Hindi sila mga hayop, Isabel. Sila ay mga tao na piniling maging demonyo para sa lakas." Inilahad ni Lando ang kanyang kamay at ipinakita ang isang maliit na buto. Buto ng isang bata na tila sinipsip hanggang sa matuyo. Sinubukan kong pigilan si Linda, ngunit hindi siya mag-isa. "Isabel, ang buong barangay, ang mga tanod, ang pulis, lahat sila ay busog sa aming dusa." Biglang dumating ang barangay captain kasama ang dalawang pulis. Agad nilang pinalibutan si Lando. "Huwag kang maniniwala sa kanya, Isabel. Baliw na ang taong ito dahil sa sobrang pighati," wika ng kapitan habang seryosong nakatingin sa magsasaka. Sa isang mabilis na senyas, hinawakan ng mga pulis si Lando at pilit na kinaladkad palayo. Bago tuluyang madala, lumingon si Lando kay Isabel at sumigaw ng walang tunog. Ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang salita, "Yanggaw." Napansin ni Isabel na ang mga pulis ay hindi gumagamit ng posas, kundi isang espesyal na lubid na babad sa itim na likido. Sa layo ng kanilang pinuntahan, nakita ni Isabel na ang daan ay patungo sa dulo ng kalsada, sa lugar na laging iniiwasan ng lahat. Patagong pinuntahan ni Isabel si Jack sa likod ng lumang sinehan ng lungsod. Ang lugar kung saan madalas magtago ang mga taong may lihim. Natagpuan niya ang kaibigan na nanginginig at pilit na naglalagay ng makapal na makeup sa kanyang leeg. Ngunit hindi nito maitago ang mga itim na pasa
na tila bakas ng mahihigpit na daliri. Sabel, akala ko ay kinuha ka na nila kagabi. Bulong ni Jack habang ang kanyang boses ay garalgal. Alam mo ba kung bakit ipinatigil ang Aswang Festival? Hindi dahil sa stigma o dahil sa relihiyon. Ipinatigil ito dahil ang mga totoong aswang ay nagsimula nang humalo sa parada. Hindi na namin malaman kung sino ang nakakostume at sino ang totoong naghahanap ng biktima sa gitna ng maraming tao. Hinawakan ni Jack ang kamay ni Sabel at inilapit ang kanyang mukha. Ang bawat barangay dito ay may kwota. Sabel, isang bata bawat buwan para manatiling tahimik ang mga nasa kakahuyan. Ang gobyerno, ang pulis, alam nila ang lahat. Ginawa nilang atraksyon ng sumpa para itago ang katotohanan na ang Roxas City ay isang malaking palengke ng laman ng tao. Napansin ni Sabel ang isang maliit na marka sa likod ng tainga ni Jack. Isang maliit na bukol na tumitibok-tibok. Jack, ano iyan? Tanong ni Sabel na may halong takot. Umiwas ang kaibigan at mabilis na isinuot ang kanyang bandana. Pinakain nila ako, Sabel. Hindi ko alam na may halong yanggaw ang ibinigay nilang sopas sa barangay hall noong isang linggo. Nararamdaman ko na ang kati sa aking lalamunan. Nararamdaman ko na ang pagbabago ng panlasa ko sa pagkain. Ang tanging dahilan kung bakit nakakapagsalita pa ako ng ganito ay dahil uminom ako ng purong katas ng kalamansi bago tayo magkita. Biglang narinig ang tunog ng sirena ng pulis sa hindi kalayuan. Nanlaki ang mga mata ni Jack at itinulak si Sabel paalis. Tumakas ka na, Sabel. Huwag kang babalik sa bahay ninyo nang walang dalang proteksyon. Ang iyong ama ay hindi na magtatagal at kapag pumanaw siya, ikaw ang susunod na ihahain ni Linda sa kanila. Mabilis na bumalik si Sabel sa kanilang bahay at diretsong tumuloy sa silid ng kanyang ama. Sa pintuan pa lang, sinalubong na siya ng isang init na tila nanggagaling sa isang hurno. Ang loob ng kwarto ay madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang gaserang malapit ng maubusan ng mitsa. Doon, nakita niya si Tatay Asyong na nakahiga. Ngunit ang anyo nito ay halos hindi na makilala bilang tao. Ang balat ng matanda ay naging kulay ube at may mga bahaging tila nagkakaliskis na parang sa ahas. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba na at nakabaon sa gilid ng katre. Dinudurog ang kahoy sa bawat paghigpit ng kanyang hawak. Ang kanyang paghinga ay naging isang serye ng mga gurgling sounds. Tila may likidong bumabara sa kanyang baga na hindi niya mailabas. Itay, uminom po kayo nito, bulong ni Sabel habang binubuksan ang bote ng katas ng kalamansi. Ngunit nang itapat niya ang bote sa labi ng ama, biglang dumilat si Tatay Asyong. Ang kanyang mga mata ay wala ng puti. Lahat ay naging kulay itim na tila kumikinang sa dilim. Isang malakas na kislot ang gumalaw sa kanyang leeg at nakita ni Sabel ang isang bagay na hugis itlog na gumagapang sa ilalim ng balat ng matanda mula sa dibdib patungo sa lalamunan. Lumayo ka, Sabel, ungol ni Tatay Asyong. Ang boses niya ay hindi na galing sa baga kundi tila nang gagaling sa tiyan. Hindi na ako makakatagal. Ang uod ay nasa lalamunan ko na. Kapag lumabas ito, huwag mo itong hahayaang dumikit sa iyo. Napansin ni Sabel na ang mga batik-batik sa balat ng ama ay nagsimulang maglabas ng malapot na langis na amoy lansa at pagkabulok. Sa bawat paggalaw ni Tatay Asyong, nakakarinig si Sabel ng lagutok ng mga buto na tila muling nababali at nabubuo sa ibang hugis. Ang kanyang ama ay unti-unti nang nagiging isang nilalang na hindi na kayang kontrolin ng anumang ritual. Sa labas ng pinto, narinig ni Sabel ang mahinang kanta ni Linda. Isang orasyon sa wikang hindi niya maintindihan, ngunit bawat salita ay nagpapabilis sa pagbabago ni Tatay Asyong. Alam ni Sabel na ang oras ay nauubos na. Ang kanyang ama ay nagsisilbi na lamang na sisidlan at ang halimaw sa loob nito ay handa ng sumilang sa gitna ng kadiliman.
Bumaba si Isabel sa kusina ng dahan-dahan, tinitiyak na hindi lilikha ng anumang tunog ang kanyang mga yapak. Ang bahay ay nababalot ng isang kakatuwang katahimikan, maliban sa mahinang kalantog ng mga kubyertos. Doon, nakita niya si Linda na nakatalikod, abala sa harap ng isang malaking pitsel ng tubig na nakahanda para sa hapunan. Nanlaki ang mga mata ni Isabel nang makita ang ginagawa ng katulong. Dinidilaan ni Linda ang gilid ng pitsel at pagkatapos ay dinuduraan ang tubig sa loob nito. Ang kanyang laway ay hindi malinaw, kundi malapot at may kulay na tila gatas na hinaluan ng abo. Ito ang paraan ng pagpapasa ng yanggaw, ang paghalo ng dumi ng sumpa sa inumin ng mga biktima. Anong ginagawa mo, Linda? Sigaw ni Isabel habang mabilis na binubuksan ang ilaw. Ang katulong ay dahan-dahang humarap. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay basang-basa ng malapot na likido at may mga piraso ng hilaw na karne na nakasingit pa rin sa kanyang mga ngipin. Ginagawa ko lang ang nararapat, Isabel. Wika ni Linda sa isang boses na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Ang iyong ama ay tapos na. Kailangan ng bagong sisidlan at ikaw ang pinili ng dugo. Bakit mo ba pinahihirapan ang iyong sarili sa pag-inom ng asim? Kung maaari mo namang maramdaman ang tunay na lakas. Inilabas ni Isabel ang bote ng purong katas ng kalamansi na ibinigay sa kanya ni Tatay Asyong. Nang makita ito ni Linda, umatras ang katulong at naglabas ng isang matinis na tunog, tila isang baboy na kakatayin. Ang kanyang balat ay nagsimulang mangisay sa takot sa presensya ng asim. Huwag kang lalapit, banta ni Isabel. Ibinihos niya ang katas ng kalamansi sa kanyang sariling mga kamay at sa sahig sa pagitan nila. Ang bawat patak na tumama sa semento ay umusok at nag-iwan ng itim na marka. Alam ni Isabel na hindi na ordinaryong tao si Linda. Ang katulong na nag-alaga sa kanya ay isa ng ganap na kampo ng kadiliman na naghihintay lang ng pagkakataong siya naman ang malason. Mabilis na tumalon si Linda palabas ng bintana ng kusina. Isang talon na hindi kayang gawin ng isang normal na matanda. Nakita ni Isabel ang mabilis na pagtakbo nito patungo sa kagubatan, habang ang mga barangay tanod na nagbabantay sa labas ay tila nagbubukas ng daan para sa kanya. Naiwan si Isabel sa gitna ng kusina, yakap ang pitsel ng lason, habang ang buong barangay ay nagsisimulang pumaligid sa kanilang bahay. Hindi pa nakakabawi sa sindak si Isabel nang marinig niya ang tunog ng mga pito mula sa labas. Sinilip niya ang bintana at nakita ang mga barangay tanod sa pangunguna ng isang matangkad na lalaking may hawak na mahabang arnis. Hindi sila naghahanap ng tulong, kundi tila mga asong nangungubkob ng biktima. Ang kanilang mga flashlight ay nakatutok lahat sa mga bintana ng bahay ni Isabel. Isabel, lumabas ka riyan, sigaw ng isang tanod. Ang boses nito ay puno ng galit na tila may halong gutom. Kailangan naming makuha ang nasa loob. Ang iyong ama ay pag-aari na ng bayan. Hindi niyo maaring ipagkait ang biyayang dapat ay naipamahagi na. Nagtangka si Isabel na tumakbo patungo sa pintuan sa likod upang habulin si Linda, ngunit huli na ang lahat. Ang mga tanod ay mabilis na nakapasok sa bakuran. Dinudurog ang mga puno ng kalamansi na nagsisilbing proteksyon ng bahay. Bawat punong natutumba ay naglalabas ng amoy ng asim na tila nagpapahina sa mga kalalakihan, ngunit sapat ang kanilang bilang upang magpatuloy. Umakyat si Isabel sa ikalawang palapag habang naririnig ang pagkasira ng pinto sa ibaba. Ang mga yabag ng mabibigat na bota ay sumusunod sa kanya. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang panginginig ng buong bahay. Nang marating niya ang tuktok ng hagdan, hinarang siya ng isang tanod na may nanlilisik na mga mata. Ang lalaki ay hindi gumagamit ng salita, tanging isang mahabang pagsitsit ang lumalabas sa kanyang bibig habang dahan-dahang lumalapit. Kinuha ni Isabel
ang natitirang kalamansi sa kanyang bulsa at buong lakas na ipinatamo ito sa mukha ng tanod bago pigaan. Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ng lalaki habang hinahawakan ang kanyang mga mata na tila tinunaw ng apoy. Sinamantala ni Isabel ang pagkakataon upang pumasok sa silid ng kanyang ama at ilak ang pinto gamit ang mabigat na trangka. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang mga kalabog at ang boses ni pulis na naguutos na sirain ang pader. "Isabel, wala ka nang tatakbuhan," sigaw ng pulis. "Ibigay mo na sa amin si Asyong bago pa namin sunugin ang bahay na ito kasama ka." Alam ni Isabel na ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanila ang siyang maghahatid sa kanya sa kamatayan. Ang pilit na sinisira ng mga tanod ang pinto ng silid ni Tatay Asyong. Napansin ni Isabel ang isang bahagi ng sahig na tila umangat dahil sa bigat ng aparador na kanyang itinulak. Sa ilalim ng makapal na alikabok, may nakatagong isang maliit na ring na gawa sa bakal, isang lihim na lagusan. Wala nang ibang mapupuntahan, dahan-dahang hinila ni Isabel ang singsing at bumukas ang isang madilim na hagdanan patungo sa silong. Bumaba si Isabel sa gitna ng kadiliman, dala lamang ang bote ng langis na nagbibigay ng kaunting liwanag. Habang papalalim siya, ang amoy ng lansa ay napalitan ng amoy ng tuyong dugo at kalawang. Pagdating sa pinakailalim, tumambad sa kanya ang isang malawak na silid na puno ng mga rehas na gawa sa kawayang binabad sa asim. Sa loob ng mga selda, nakita ni Isabel ang mga anino ng mga taong hindi na makilala. May mga bata at matatanda na nakatulala. Ang kanilang mga mata ay wala ng ningning at ang kanilang mga balat ay puno ng mga marka ng kagat na hindi naghihilom. Ito ang mga biktima ng Yanggaw na hindi tuluyang nagbago. Ang mga tira na itinatago ng barangay para hindi malaman ng labas ng mundo. Nakita niya sa isang kanto ang isang maliit na altar na puno ng mga bungo ng hayop at mga tuyong bunga ng kalamansi na tinuhog ng alambre. Doon nakasulat ang mga pangalan ng bawat pamilya sa Roxas City na tumatanggap ng handog kapalit ng katahimikan. Napagtanto ni Isabel na ang kanilang bahay ay hindi lamang proteksyon, kundi isang piitan na pinatatakbo ng kanyang pamilya sa loob ng ilang henerasyon. Narinig ni Isabel ang malakas na pagbagsak ng pinto sa itaas. Nakapasok na ang mga pulis sa silid ni Tatay Asyong. Isang malakas na ungol ang narinig niya mula sa itaas. Sinundan ng mga putok ng baril at hiyaw ng mga lalaking tila nilalamon ng buhay. Ang silong na kinalalagyan niya ay nagsimulang yumanig. Sa dulo ng piitan, may isang maliit na lagusan na patungo sa tabing ilog. Ngunit bago siya makahakbang, isang kamay na butot balat ang humawak sa kanyang bukong-bukong mula sa loob ng rehas. "Tulungan mo kami, Isabel." Bulong ng isang tinig na pamilyar, tinig ng asawa ni Lando na matagal nang sinabing namatay sa sakit. Huwag mong hahayaang matapos ang gabi nang hindi namamatay ang puno ng sumpa. Sa itaas ng silong, narinig ni Isabel ang huling hiyaw ng isang tao na sinundan ng nakakangilong tunog ng pagpunit ng laman. Alam niyang wala na si Tatay Asyong o ang bagay na dating kanyang ama. Dahan-dahang bumukas ang sahig mula sa itaas at bumagsak ang liwanag ng flashlight. Kasunod ang dugo ang anyo ni Linda na bumaba sa hagdanan ng silong. Tapos na ang paghihintay, Isabel, wika ni Linda habang may hawak na isang itim na mangkok. Ang iyong ama ay nagbigay na ng kanyang huling handog. Ang sumpa ay hindi na mamatay. Lumilipat lamang ito sa may pinakamalapit na dugo. Sa gitna ng silid, nakita ni Isabel ang katawan ni Tatay Asyong na dinala pababa ng mga tanod. Mula sa nakabukang bibig ng matanda, isang bagay na kulay itim, malapot at hugis itlog ang dahan-dahang lumalabas. Ito ay tumitibok-tibok na tila may sariling puso. At bawat tibok nito ay naglalabas ng amoy na nagpapahina sa tuhod ni Isabel. Iyan ang itlog ng Yanggaw, ang binhi ng lahat ng lagim sa Roxas. Kailangang tanggapin ng iyong katawan ang itlog na ito, Isabel.
Pagpapatuloy ni Linda habang lumalapit. Kung hindi, ang buong barangay ay magugutom at ang lahat ng nakakulong dito ay mamamatay sa iyong mga kamay. Ikaw ang itinakdang tagapag-ingat. Ang asim na iniinom mo ay paghahanda lamang para hindi ka agad mamatay. Kapag pumasok na ang binhi sa iyong lalamunan, naramdaman ni Isabel ang panlalamig ng kanyang sikmura, ang lahat ng babala ng kanyang ama, ang ritual ng kalamansi at ang pagpapainom ng asim ay hindi para iligtas siya, kundi para patigasin ang kanyang loob para sa sandaling ito. Ang sumpa ng dugo ay isang obligasyon na hindi niya hiningi. Isang tanikala na nagbubuklod sa kanilang pamilya sa kadiliman ng bayan. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagtawa ni Linda habang ang itim na itlog ay nagsisimulang gumapang sa sahig patungo sa paanan ni Isabel. Ang mga nakakulong sa rehas ay nagsimulang magmakaawa. Ang ilan ay umiiyak. Ang ilan ay tumatawa na rin sa baliw na paraan. Napasandal si Isabel sa pader, hawak ang bote ng purong kalamansi, habang ang binhi ng yanggaw ay tumitigil sa harap ng kanyang mga daliri sa paa, handang pumasok at manirahan sa loob ng kanyang pagkatao. Bago pa man makadikit ang tumitibok na itlog sa kanyang balat, buong lakas na ibinuhos ni Isabel ang natitirang bote ng purong kalamansi sa sahig. Isang nakapapawing asim ang pumuno sa silong at ang itim na itlog ay nangisay, naglabas ng matinis na tila-tili ng sanggol at pansamantalang umurong sa dilim. Sinamantala ni Isabel ang pagkakataon. Gamit ang kanyang maleta bilang panangga, tinabig niya si Linda at mabilis na gumapang palabas sa maliit na lagusan patungo sa ilog. Sumalubong sa kanya ang malamig na tubig ng Panay River. Langoy takbo ang ginawa ni Isabel sa gitna ng kadiliman hanggang sa makarating siya sa highway kung saan may isang huling bus na papaalis ng lungsod. Sumakay siya ng hinihingal. Ang kanyang damit ay punit-punit at amoy lansa. Akala niya ay ligtas na siya. Ngunit nang tignan niya ang mga pasahero, lahat sila ay nakatitig sa kanya ng sabay-sabay. Walang nagsasalita sa loob ng bus. Ang driver ay nakatingin lang sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Huminto ang sasakyan sa isang maliit na karinderya sa hangganan ng Roxas City. Kain muna tayo, boses ng konduktor na tila isang sirang plaka. Bumaba ang lahat ng pasahero na parang mga robot. Napilitan si Isabel na sumunod dahil hinarangan ng konduktor ang pinto. Sa loob ng karinderya, nakahain ang malalaking mangkok ng dinuguan at paksiw. Napansin ni Isabel na walang nakalagay na kalamansi sa bawat mesa. Ang mga tao ay nagsimulang kumain gamit ang kanilang mga kamay. Ang tunog ng kanilang pagnguya ay malakas at basa. Nakita ni Isabel ang pulis na humahabol sa kanya kanina na nakaupo sa kanto ng karinderya. Dahan-dahang nagpupunas ng bibig habang nakatingin sa kanya. "Isabel, ang layo na ng narating mo," wika ng pulis. "Ngunit alam mo na ang bawat daan palabas ng bayan ay pag-aari namin. Ang bawat kainan sa highway na ito ay naghahain ng iisang putahe." Tumingin si Isabel sa kanyang hita at nakita ang isang maliit na itim na marka na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Hindi siya nakatakas. Ang sumpa ay hindi kailangang lunukin ng buo. Sapat na ang amoy at ang dampi ng hangin sa silong upang magsimula ang paglipat. Nagpatuloy ang bus sa pagbiyahe patungo sa liblib na bahagi ng highway, ngunit bigla itong huminto sa tapat ng isang lumang tulay na gawa sa bakal. Pinababa si Isabel ng mga pulis at dinala siya sa ilalim ng tulay, kung saan ang amoy ng lansa ay mas matapang pa kaysa sa loob ng kanilang bahay. Doon, sa gitna ng mga tuyong kawayan, natagpuan niya ang bangkay ni Jack Becky. Napaatras si Isabel at napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang pagsigaw. Ang bangkay ni Jack ay nakasabit ng patiwarik. Ang tiyan nito ay malinis na nakabuka mula dibdib hanggang puson. Wala na itong laman loob,
Tila ba sadyang kinuha ang mga ito nang may pag-iingat para hindi masayang ang bagoong dugo. Ang makulay na damit ni Jack ay dugo ang duguan at ang kanyang mukha ay nananatiling nakapinta ang takot. Ang mga mata ay dilat na tila nagmamakaawa pa rin. Nakita ni Isabel ang isang maliit na hiwa sa leeg ni Jack, katulad ng mga sugat na nakikita niya sa mga biktima ng Yanggao. Sa tabi ng bangkay, may mga balat ng kalamansi na nagkalat. Bakas na sinubukan ni Jack na labanan ang sumpa hanggang sa huling sandali, ngunit sadyang mas marami ang mga kaaway. Ang kanyang kaibigang nagbigay ng babala ay naging biktima na rin ng sistemang pilit nitong tinatakasan. Tumayo ang pulis sa likuran ni Isabel at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Sayang ang isang ito, mabilis sana siyang magbabago, ngunit pinili niyang uminom ng asim. Kaya naging mapait ang kanyang laman, wika ng pulis habang tumitingin sa bangkay ng walang anumang awa. Hindi namin siya mapakinabangan, kaya ginawa na lang siyang babala para sa mga tulad mong matigas ang ulo. Dito naramdaman ni Isabel ang isang matinding galit na bumabalot sa kanyang takot. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila naging mainit na lason. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang kumapit ng mahigpit sa kanyang mga palad at ang itim na marka sa kanyang hita ay mabilis na gumapang paitaas. Hindi na siya tatakas. Sa harap ng bangkay ni Jack, sumumpa si Isabel na uubusin niya ang bawat isa sa kanila. Kahit pa kailanganin niyang maging halimaw para magawa ito, bumalik si Isabel sa bayan na tila isang aninong hindi na nararamdaman ang pagod. Direkta siyang nagtungo sa opisina ng barangay captain. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang balat ay tila naging kasing tigas ng bato. Hindi na siya hinarang ng mga tanod dahil sa kanyang aura ay ramdam nila ang bumubulwak na sumpa na mas malakas pa kaysa sa sino mang nauna sa kanya. Pagpasok niya sa opisina, naabutan niya ang buong barangay council na nagpupulong sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa gitna ng mesa ay may isang malaking tray ng hilaw na karne at ang bawat opisyal ay may hawak na basong puno ng madilim na likido. Ang kapitan ay nakaupo sa kabisera, dahan-dahang pinupunasan ang kanyang bibig habang nakatingin sa mapa ng lungsod kung saan may mga markang pula sa bawat kabahayan. Alam ko ang ginagawa ninyo. Ang boses ni Isabel ay naging malalim, tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita niya ay may kasamang huni ng hanging galing sa kakahuyan. Ang kapitan ay dahan-dahang tumayo at ngumiti. Isang ngiting nagpakita ng kanyang matutulis at maiitim na ngipin. Akala mo ba ay ikaw ang biktima rito, Isabel? Tanong ng kapitan habang naglalakad paikot sa mesa. Ang bawat isa sa amin ay kailangang magsakripisyo para sa kapayapaan ng Roxas. Kung hindi namin gagawin ang sistemang ito, ang mga nasa bundok ay bababa at uubusin ang lahat ng tao rito. Kami ang nagsisilbing harang at ang pamilya mo ang nagbibigay ng panggatong sa harang na iyon. Ipinakita ng kapitan ang isang lihim na dokumento na may lagda ng kanyang ama. Nakasaad doon ang kasunduan. Ang pamilya ni Tatay Asyong ay bibigyan ng proteksyon at kayamanan kapalit ng pagiging sisidlan ng orihinal na binhi ng Yanggao. Ang lahat ng nawawalang bata, ang lahat ng karahasang nangyayari ay bahagi ng isang malaking transaksyon kung saan ang bawat miyembro ng council ay may pakinabang. Hindi ako magiging katulad ninyo, sagot ni Isabel. Inilabas niya ang huling bote ng langis na hinaluan niya ng sarili niyang dugo at katas ng huling kalamansi sa kanilang bakuran. Itinapon niya ito sa gitna ng mesa at sa isang saglit, ang buong opisina ay nabalot ng isang nakapapansing asim na tila asidong kumakain sa laman ng mga opisyal. Ang hiyaw ng mga council members ay umalingaw-ngaw sa buong gusali habang ang kanilang mga balat ay nagsisimulang matunaw sa harap ng matinding pangontra ni Isabel. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng opisina ng kapitan,
Mabilis na tumakas si Isabel bago pa siya makorner ng mga tanod na paparating. Alam niyang pansamantala lamang ang pinsalang idinulot niya. Bumalik siya sa kanilang ancestral house na ngayon ay nababalot na ng makapal na hamog, tila naghihintay sa kanyang huling pagpapasya. Pumasok siya sa silid ni Tatay Asyong kung saan ang amoy ng kamatayan ay nananatili pa rin. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, "Hanapin mo ang bote sa ilalim ng altar." Lumapit siya sa maliit na altar sa kanto ng silid kung saan ang rebulto ng isang santo ay nakaharap sa dingding. Sa ilalim ng isang malaking tipak ng bato, natagpuan niya ang isang bote na gawa sa maitim na kristal. May nakasabit na maliit na papel sa bote, ang sulat kamay ni Tatay Asyong na nanginginig. "Anak, ang boteng ito ay hindi gamot, kundi ang mitsa ng ating katapusan. Ito ay purong katas ng unang puno ng kalamansi na itinanim sa Roxas, hinaluan ng abo ng mga unang biktima. Kapag ininom mo ito, papatayin nito ang yanggaw sa iyong dugo, ngunit kapalit nito ay ang iyong sariling buhay." Narinig ni Isabel ang malalakas na kalabog sa ibaba. Nakabalik na si Linda at kasama na nito ang mga natitirang miyembro ng barangay council na sugatan at mas lalong naging agresibo. Naririnig niya ang mga kuko na kumakalo sa dingding papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang mga mata ni Isabel ay muling nagbago. Ang itim na marka sa kanyang katawan ay tila sumisigaw sa gutom. Pilit siyang inaakit na sumuko sa dilim. Tiningnan ni Isabel ang bote. Alam niya ang kanyang kapalaran. Ang kanyang pamilya ang nagdala ng sumpa at siya lamang ang may kapangyarihang tuldukan ito. Hinawakan niya ang bote ng mahigpit habang ang pinto ng silid ay nagsisimulang mawasak sa ilalim ng bigat ni Linda. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang presensya ni Jack at ng anak ni Lando. Tila hinihintay ang kanyang magiging desisyon sa gitna ng nagngangalit na kadiliman. Tuluyan nang nawasak ang pinto ng silid. Pumasok si Linda na hindi na mukhang tao ang bawat galaw. Ang kanyang mga braso ay humaba at ang kanyang mga kasukasuan ay bumabaluktot sa paraang hindi natural. Ang kanyang buhok ay nalagas na at ang bawat hininga niya ay naglalabas ng itim na usok. Sa likuran niya, ang mga natitirang opisyal ay nakagapang na rin sa dingding. Ang mga mata ay nakatitig kay Isabel na tila mga gutom na buwaya. "Oras na, Isabel," ungol ni Linda habang ang kanyang dila na mahaba at maitim ay lumalabas pasok sa kanyang bibig. "Ibigay mo na ang iyong katawan. Ang binhi ay naghahanap ng sariwang sisidlan. Huwag mo nang hintayin na pilitin ka namin dahil mas masakit ang pagsasalin kapag may laban." Dahan-dahang lumapit si Linda. Ang kanyang mga kuko ay gumagawa ng malalalim na ukit sa sahig na kahoy. Sa labas, ang bilog na buwan ay nagbigay ng isang maputlang liwanag na nagpadilim lalo sa anyo ng katulong. Ramdam ni Isabel ang panginginig ng itlog ng yanggaw sa loob ng kanyang sariling dugo. Tila tumutugon ito sa tawag ni Linda. Ang kanyang paningin ay nag-uumpisang maging pula at ang bawat tibok ng puso niya ay tila isang malakas na tambol na nag-uutos sa kanya na sumuko. Ngunit hinawakan ni Isabel ng mas mahigpit ang maitim na kristal na bote. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Linda na ngayon ay wala ng balintataw. Nakita niya sa refleksyon ng mga mata ng katulong ang sarili niyang anyo na unti-unti nang nagbabago. Ang kanyang balat ay nag-uumpisa nang magkaroon ng mga kaliskis at ang kanyang mga kuko ay humahaba na rin. "Hindi ako ang magiging bagong reyna ninyo, Linda," bulong ni Isabel sa isang boses na hinaluan ng puot at determinasyon. Sa bawat hakbang ni Linda, mas lalong tumatapang ang amoy ng lansa sa silid, ngunit mas lalo ring tumitindi ang amoy ng asim na nanggagaling sa boteng hawak ni Isabel. Ang gabi ng pagsasalin ay naging isang gabi ng paghatol, habang ang buong bahay ay nagsisimulang manginig sa bigat ng dalawang puwersang magsasagupa. Mabilis na bumaba si Isabel
patungo sa kusina, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng panlilinlang. Sumunod sa kanya si Linda na tila isang aninong lumilipad sa ibabaw ng sahig. Ang mga kuko nito ay humahampas sa mga dingding at nagwawasak ng mga gamit. Ang mga kasapi ng barangay council ay nakabantay sa bawat labasan. Tinitiyak na walang takas ang kanilang bagong sisidlan. Pagdating sa kusina, sinalubong si Isabel ng amoy ng lansa ng mga natirang ulam sa mesa. Hinarap niya si Linda na ngayon ay nakatayo sa ibabaw ng hapagkainan. Ang anyo nito ay higit pang lumaki at ang mga mata ay naging dalawang pulang baga sa dilim. Sa isang iglap, sumugod si Linda. Ang kanyang mga kuko ay dumanas sa balikat ni Isabel, nag-iiwan ng malalim na sugat na naglalabas ng itim na dugo. Napaluhod si Isabel, ngunit bago pa makagat ni Linda ang kanyang leeg, binuksan niya ang maitim na kristal na bote. Hindi niya ito ininom, kundi ibinuhos niya ang isang bahagi nito sa kanyang sariling sugat. Isang nakakangilong tili ang kumawala kay Isabel dahil sa hapdi. Ngunit ang asim ng unang puno ay tila naging apoy na lumalamon sa itim na marka sa kanyang katawan. Nang makita ni Linda ang boteng bukas, mabilis itong umurong. Ang balat nito ay nagsimulang mapaso kahit hindi pa nadidikit ang likido. Ginamit ni Isabel ang pagkakataon upang isaboy ang natitirang likido sa paligid ng kusina. Ang bawat patak na tumama sa sahig ay naglabas ng puting usok na tila isang pader ng asim na humahati sa silid. Nararamdaman ni Isabel ang kanyang katawan na unti-unting bumabalik sa normal. Ngunit ang hapdi ay halos hindi niya kayang tagalan. Ang mga kasapi ng council sa labas ay nagsimulang dumaing at mangisay dahil ang amoy ng huling sandata ay kumakalat na sa buong bahay. Sa gitna ng usok, nakita ni Isabel ang pagkakataon upang wakasan ang punong tagapagbantay. Dinampot niya ang isang malaking kutsilyo sa lababo. Binuhusan ito ng huling patak ng likido mula sa bote at tumingin ng diretso sa nagngangalit na anyo ni Linda. Sa gitna ng naglalabing usok ng asim sa kusina, isang malakas na yabag ang narinig mula sa hagdanan. Hindi ito si Linda, kundi ang anyo ni Tatay Asyong na tila pilit na ibinabalik ang kontrol sa kanyang naglalahong pagkatao. Ang kanyang katawan ay puno ng mga tama ng bala mula sa mga pulis, ngunit ang kanyang mga mata ay panandaliang nagliwanag ng kulay asul, ang kulay ng kanyang tunay na kaluluwa. Isabel, gawin mo na. Ang boses ni Tatay Asyong ay tila nang gagaling sa kailaliman ng isang banga. Hawak niya sa kanyang leeg ang itlog ng yanggaw na pilit na kumakawala sa kanyang lalamunan. Hindi niya hinayaang malipat ang binhi kay Isabel. Ginamit niya ang natitirang lakas ng kanyang dugo upang pigilin ang sumpa sa loob ng kanyang sariling dibdib. Lumapit si Asyong kay Linda at niyakap ito ng mahigpit, isang yakap na puno ng puot at pagtatapos. Ang asim na isinaboy ni Isabel sa paligid ay nagsimulang lamunin ang kanilang dalawang katawan. Ramdam ni Isabel ang sakit sa mga mata ng kanyang ama, isang huling habilin na puno ng pagmamahal at pagsisisi. Isara mo ang pinto, anak, at huwag kang lilingon, bulong ng matanda habang ang kanyang balat ay nagsisimulang magliyab sa puting usok. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Isabel ang pagkakataon. Sinaksak niya ang kutsilyong babad sa asim sa mismong gitna ng itlog na nasa lalamunan ng kanyang ama. Tumagos ito hanggang sa puso ni Linda na nasa likuran ni Asyong. Isang nakapabibinging hiyaw ang umalingaw-ngaw, hindi lang mula sa dalawa, kundi mula sa lahat ng sulok ng bahay. Ang sumpa ay tila niyanig sa kanyang pinakaugat. Pumutok ang itlog at ang itim na likido nito ay agad na naging abo ng madikit sa asim ng unang puno. Nakita ni Isabel ang kanyang ama na dahan-dahang nagiging alabok kasama si Linda at ang lahat ng kadilimang dala nito. Sa huling sandali, ngumiti si Tatay Asyong,
Isang ngiting nagsasabing malaya na sila. Naiwan si Isabel na mag-isa sa gitna ng kusinang puno ng abo, habang ang buong ancestral house ay nagsisimulang gumuho dahil sa kawalan ng pundasyon ng sumpa. Dali-daling lumabas si Isabel sa gumuhing bahay, habang ang mga dila ng apoy ay nagsisimulang dumanas sa mga tuyong dingding na kahoy. Hindi na siya nag-atubili pa. Kinuha niya ang mga gaserang naiwan sa balkonahe at isa-isang itinapon ang mga ito sa loob ng silong, sa lugar kung saan naroon ang piitan at ang altar ng mga bungo. Ang apoy ay hindi ordinaryong pula. Ito ay may halong asul at lila, isang palatandaan na ang asim at ang sumpa ay sabay na nilalamon ng init. Narinig ni Isabel ang mga hiyaw mula sa silong. Ang mga biktima ng Yanggaw na hindi na maililigtas ay unti-unti nang nagiging abo, isang malupit ngunit kinakailangang wakas upang hindi na kumalat pa ang lason sa ibang bayan. Tumayo si Isabel sa gitna ng bakuran habang pinapanood ang pagtupok ng apoy sa mga puno ng kalamansi. Ang mga dahon nito ay naglalabas ng huling bango ng asim, isang amoy na tila naglilinis sa madungis na hangin ng Roxas City. Ang bawat dokumento ng Barangay Council, ang mga listahan ng mga biktima at ang lahat ng ebidensya ng katrayduran ng kanyang pamilya ay naglalaho na sa usok. Sa malayo, nakita niya ang mga barangay tanod at ang pulis na nakatayo lang, hindi makalapit dahil sa tindi ng init at sa takot na baka ang apoy na iyon ay humigop din sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga opisyal ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba dahil alam nilang ang kanilang pinagkukunan ng lakas at pagkain ay tuluyan ng naging uling. Nang bumagsak ang huling haligi ng bahay, naramdaman ni Isabel ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang itim na marka sa kanyang hita ay tuluyan ng naglaho. Iniwan lamang ang isang maputing peklat na hugis buto ng kalamansi. Tinalikuran ni Isabel ang nasusunog na nakaraan, bit-bit ang alaala ni Tatay Asyong at ni Jack Jack, habang ang liwanag ng apoy ay nagsisilbing gabay niya sa paglalakad palayo sa impyernong kanyang kinalakihan. Nakatayo si Isabel sa labas ng naglalagablab na bakuran habang ang abo ay tila niyebe na bumabalot sa kanyang balikat. Dumating ang mga sasakyan ng bumbero at karagdagang pulis, ngunit alam ng lahat na huli na ang lahat. Ang apoy ay hindi basta-basta maapula dahil ito ay nanggagaling sa loob ng mga haliging kinain na ng sumpa. Nilapitan siya ng pulis na may hawak na posas, ngunit tumigil ito nang makita ang hawak ni Isabel. Isang maliit na bote ng purong asim na itinapat niya sa kanyang sariling leeg. Kung lalapit kayo, sisiguraduhin kong ang huling patak nito ay tatama sa inyong mga mata. Ang boses ni Isabel ay kalmado, malamig at walang bakas ng takot. Ang pulis ay napaurong. Ramdam ang bagsik ng isang taong nakabalik mula sa impyerno. Dumating ang barangay captain. Ang mukha nito ay tila naging bungo dahil sa mga pasong natamo sa opisina kanina. Tinitigan niya si Isabel ng matagal. Akala mo ba ay natapos mo na ang lahat, Isabel? Tanong ng kapitan habang dahan-dahang naglalakad palayo. Ang Roxas City ay malaki. Marami kaming itinanim na binhi sa ibang mga barangay. Isang bahay lang ang sinunog mo. Hindi sumagot si Isabel. Alam niyang hindi matatapos ang kasamaan sa isang gabi, ngunit sa pagkakataong ito, wala na silang tagapangalaga ng binhi. Wala na ang orihinal na itlog na nagbibigay ng lakas sa kanilang lahat. Ang mga opisyal ay unti-unti nang nanghihina. Ang kanilang mga balat ay nag-uumpisang mangulubot ng mabilis dahil wala na silang handog na makukuha mula sa piitan sa silong. Tahimik na naglakad si Isabel patungo sa kalsada. Ang mga tao sa paligid ay nagbubukas ng daan. Walang sino mang nangahas na humawak sa kanya. Nakita niya ang bawat mukha ng mga kapitbahay. Lahat sila ay may bakas ng itim sa ilalim ng mata. Mga taong nabulag sa pangako ng lakas at haba ng buhay. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa abo ng kanilang bahay
at nakita ang isang maliit na puno ng kalamansi na nananatiling luntian sa gitna ng sunog, isang simbolo na ang kalinisan ay laging nanggagaling sa pinakamaitim na pagsubok. Lumipas ang ilang buwan. Si Isabel ay naninirahan na sa isang maliit at tahimik na bayan sa labas ng Capiz. Sa isang maliit na karinderya sa tabi ng terminal, naupo siya sa dulo, malayo sa ingay ng mga biyahero. Isang simpleng plato ng ulam ang inihain sa kanyang tapat. Ang amoy nito ay masarap at walang halong lansa. Bago kumuha ng kutsara, dahan-dahang kinuha ni Isabel ang isang pirasong kalamansi mula sa kanyang bulsa. Piniit niya ito sa ibabaw ng pagkain. Pinanood niya ang bawat patak ng asim na humalo sa sabaw nang makitang walang usok na lumabas at hindi nagbago ang kulay ng karne. Doon lamang siya huminga ng maluwag. Ang tradisyong itinuro ni Tatay Asyong ay naging bahagi na ng kanyang bawat subo, isang ritual ng kaligtasan na dadalhin niya habang buhay. Tumingin si Isabel sa kanyang refleksyon sa salamin ng karinderya. Ang kanyang balat ay makinis na, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang maliit na batik na itim na nananatili, isang paalala na ang dugo ng Yanggaw ay kailanman hindi tuluyang nawawala, kundi pinatutulog lamang ng asim. Alam niyang sa bawat sulok ng bansa, may mga linda at kapitan pa ring naghihintay ng pagkakataon. At siya ang mananatiling bantay na may dalang babala. Sa kanyang pag-alis sa karinderya, iniwan niya ang isang maliit na supot ng mga buto ng kalamansi sa mesa. Isang mensahe para sa sinumang makakaintindi na sa mundong puno ng lansa at panlilinlang, ang katotohanan ay laging matatagpuan sa huling patak ng asim. Sumakay siya sa bus paalis, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi sa dilim na nagapi ng isang simpleng bunga mula sa probinsya. Dito nagtatapos ang kwento ni Isabel, ang tanging nakaligtas sa huling hapunan ng mga aswang. Ang sakripisyo ni Tatay Asyong ay nagtuturo sa atin na ang pagmamahal sa pamilya ay ang pinakamalakas na panangga laban sa anumang sumpa. Ngunit babala, ang kasamaan ay laging naghahanap ng siwang upang makapasok. Maging ito man ay sa pamamagitan ng isang masarap na ulam o isang mapanlinlang na ngiti. Payo ko, panatilihing malinis ang inyong kalooban at huwag kalimutan ang mga proteksyon na ipinamana ng ating mga ninuno, pisikal man o espiritual. Para sa mas marami pang karanasan sa mundo ng sindak, siguraduhin kayo ay nakasubscribe sa Kamisteryo TV Horror. Ang inyong suporta ang nagpapatuloy sa ating adhikain. Oras na para sa ating pasasalamat sa mga solidong lodi natin. Shout out kay Rhea Mercado, ang ating reyna ng engagement. Salamat sa iyong energy. Salamat din kay Mang Thomas, ang pinaka-active nating taga-share ng mga video. At kay Kuya Ben, Nicole, Erica, Mayet, Jericho, Maymay, Maylen, Lito, Laila, Lolita. Salamat sa iyong mga kwentong ibinabahagi sa ating email. Napaka-misteryoso ng iyong mga karanasan. Maraming salamat sa pag-alay ng inyong oras at sa pagsuporta sa YouTube channel ni Kamisteryo TV Horror. Manatiling mapagmatyag dahil sa bawat sulok, may kwentong naghihintay na isalaysay.